Okay, magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. Pero bagong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, at syempre maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po natin pwedeng kalimutan na pasalamatan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama at laging umaagapay dito po sa ating programa. At syempre ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, pasensya na po kayo at medyo paus po ko, mga minamahal ko mga kababayan, ano? Pero ganun pa man, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito po yung si Pokes, isang retiradong general ng Air Force o sakop ng Air Forces of the Philippines. So kahapon po, mga minamahal ko mga kababayan, siya po ay hinuli. Kung di ako nagkakamali, sa NAIA 3. Siya po ay mukhang galing ng, kung di ako nagkakamali, sa ibang bansa, no? Galing sa ibang bansa, at nung siya ay namataan na nasa NAIA 3, siya po ay dinakip ng ating mga kapulisan o ng CIDG. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo, may gusto kasi siyang palabasin na para bagang lalong-lalo na itong si Topacio o Tapasio, ano man itong ano nito, gusto nilang palabasin na another kidnap na naman daw, no? Alam niyo mga kababayan, wala na silang ibang alam na gawin kundi ang sirain po ang ating administrasyon. Nandyan pa yung mga pagsisinungaling nila na kahit obvious naman, parang gusto nilang nilangin talaga ang tao. Alam niyo, sa totoo lang, ito kasi si Pokes, balita ko, kaya ito isa sa mga nagsisikap na pababain po ang ating mahal na Pangulo dahil isa po ito sa mga pinangakuan po ni Sara Duterte na kapag siya ang nasa posisyon, bibigyan ito ng mataas na ranggo o posisyon sa ating gobyerno. Yan po ang dahilan kung bakit itong si Pokes na putang inang to nagkukumahol na mapababa po ang ating mahal na Pangulo sa kanyang posisyon. No? So kahapon po, pagkatapos na siya po ay kinuha o dinakip ng ating mga kapulisan, siya po ay dinala sa kanilang istasyon at balita ko agad naman nakapagpiyansa dahil siyempre alam niyo na may mga taong nasa likuran niya. May mga taong naging sponsor sa kanya, lalong-lalo na itong si Sara Duterte na alam niyo na, di ba? So ngayon, kahapon mayroon po siya mga pinahayag. Meron po siya mga pinahayag na talagang kitang-kita po yung kanyang kasinungalingan. Kung ano man po yun, mga minamahal ko mga kababayan, eto po yun. Panoorin po natin. Ano? At yung pag-aresto, naintindihan ko yun dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinapapahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga namin nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, hinuhuli na aresto ng tulad ko. Dapat ang kinakasuhan na aresto yung mga taong nagnakaw. Ang milyon-milyon, yung mga nagkuha ng pera, instead sana sa mga flood control para mula baha. Ayun ang inaasam natin makulong na panagot, pero wala. Yung background ng case po ninyo, inciting sedition, meron doon po kayo mga Doon muna tayo sa sinasabi niya. Sabi niya, wala naman daw siyang problema sa ginawa po ng CIDG dahil trabaho daw nila yon. Parang, alam niyo, nagmumungguloy-mungguloyan to nagmamaang-maangan tong tarantadong ito di ba? Masasabi mo talaga, makikita mo talaga, tingnan niyo yung pagmumukha sa itsura pa lang, mukhang mandarambong na, no? Tingnan niyo yung kilay niya, yung bunganga niya, pati yung ano niya, yung ilong niya. Yan po yung itsura ng isang demonyo. Titiyakin ko sa inyo, demonyo po yung taong ito. No? At saka kitang-kita po yung kanyang pagiging diablo. Pag nagsalita po siya, seryoso.
wala pong pinagkaiba sa kanyang among si Rodrigo Roa Duterte, seryosong magsalita pero bandang huli sasabihin lang sa mga taong naniwala sa kanya, joke lang yun. Diba? Kasi nga, mambubudol eh. Ha? Magaling nga magsinungaling eh. Naalala ninyo, sinabi ni Rodrigo Roa Duterte, basta ipanalo lang siya, iboto siya ng taong bayan, dadaling niya yung plug doon sa China, sakay siya ng jet ski. Nung hiningi na sa kanya, tinanong na sa kanya, hinanap na sa kanya yung kanyang pangako, anong sabi niya doon sa mga naniwala sa kanya? Mga ipokrito kayo. Kaya kung makikita niyo yung pagmumukhang ito ni Pokes, putang inang pangalan, pilido yan. Bakit ba lumabas sa mo din? Mukhang amoy poke eh. Sorry sa mga ano ha. Diba? So, sabi niya, nagtataka lang daw siya, bakit daw yung mga nagsasalita tungkol sa katiwalian ang hinuhuli. Tarantado, sigurado ka? Hinuli ka dahil nagsalita ka, dahil sa mga dahil sa korupsyon, dahil gusto mong matanggal ang korap. Tarantado ka pala. Unang-una, kung talagang gusto mo, kung galit ka talaga sa korupsyon, bakit hindi si Sara Duterte ang tirahin mo? Bakit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tinitira mo, samantalang siya nga ang nag-umpisa para hukayin, papanagutin yung mga politikong matagal nang nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yung namuno tuloy para hukayin, alamin, bawiin sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan yung pera ng taong bayan, yung tuloy yung gusto mong pababain. Hindi ka ba naman bobo? Hindi ka ba naman tanga? Diba? Paano mo paniniwalaan yung taong katulad nito na samantalang sumisigaw-sigaw siya na panagutin yung mga magnanakaw, samantalang kasama niya, kakampi niya, pinaglalaban niya mismo yung totoong magnanakaw at bangag? Bigyan ko kayo ng sample. Kung talagang galit siya sa mga politikong korap, sa katiwalian, bakit hindi niya inumpisahan magmula kay Paulo Duterte na mayroong 51 billion na hindi malaman kung saan napunta, na kung saan yung 51 billion na yan ay dapat ay hawak ng nasa 200 na congressman. Kasi ang bawat congressman, ang pagkakaalam ko, bawat kontrata pinakamataas na nasa 300 million. Si Paulo Duterte, 51 billion ng hawak katumbas ng mahigit 200 na congressman. Kung talagang totoong galit tong mongoloid na to, kung talagang galit sa katiwalian tong gagong to, itong demonyong ito, itong ogag na to, itong mongoloid na retired general na to, bakit hindi niya inuna si Paulo Duterte? Tinanong niya sa kanyang mga boss, boss, saan mo dinala yung 51 billion na pera ng taong bayan? Kung totoo siya, kung totoong pinaglalaban niya, ba't hindi niya tinanong si Sara Duterte, ma'am, bakit ganun mo kabilis na ubos yung 125 million na 11 araw lang? Saan mo dinala? Bakit hindi siya nagtanong ng ganun sa amo niya bago siya pumunta sa ibang tao? Bakit di niya tinanong, ma'am, saan napunta yung 600 plus na million? Na kung saan sa confidential fund at intelligence fund na hindi malaman, hindi matukoy kung nasaan. Ma'am, bakit hindi mo masagot kung sino si Mary Grace Piastos? Si Piwi. Ma'am, bakit hindi mo masagot kung sino-sino yung mga tauhan mo sa OBP na sinasabing ghost employees, pati yung mga ghost student doon sa DepEd. Kung totoo siya. Ang problema, mga minamahal ko mga kababayan, ito pang nakakatawa. Sabi niya, bangag daw ang ating mahal na Pangulo. Bangag daw. Nasaan ang ebidensya ninyo? Sige nga, saan ang ebidensya ninyo? Kung totoo talaga siya, nagalit siya sa mga politikong bangag, bakit hindi niya tanongin si Paulo Duterte, boss, bakit hindi mo maipakita yung tattoo mo sa likod? Totoo bang membro ka ng International Drug Syndicate? Kung talagang totoo itong taong ito at talagang pinaglalaban niya ay taong bayan at talagang galit siya sa mga bangag at saka sa mga politikong korap, bakit hindi niya inuna yung kanyang mga amo na samantalang yun ang nalulunod ngayon sa issue dahil sa dami ng kanilang mga katiwalian? Diba? Ngayon, nagdadrama si Gago, nagdadrama yung tanga na na ex-military o general o retired general. Diba?
O, ito yung sinasabi ko sa inyo. Gustong laruin ng gunggong na to ang mga Pilipino, nagpapaawa effect. Pero kung ako yung nandyan, halimbawa ako yung yung reporter, ipapalo ko sa kanya yung hawak kong mic. Ihahampas ko talaga sa pagmumukha nito sa noo para matauhan nitong gagong ito. 'Di ba? Nagkukunwari. Gusto niyang palabasin na umaabuso ang ating pamahalaan. Itarantado ka pala eh. Wala namang problema kung sasabihin mong galit ako sa ganito, ganito. Pero unahin mo yung bossing mo. Unahin mo yung amo mo na kung saan maraming katiwalian. O ba't hindi ka pumalag nung panahon na itong si Paulo Duterte, kung talagang galit ka sa mga tiwaling politiko, bakit hindi ka nagsalita nung binugbog niya yung isa sa mga tao doon sa club habang nagsasayang si Paulo Duterte ng pera, ha? Habang nagsasayang siya ng pera, nagpapakasaya sa pera ng taong bayan doon sa Davao City, na kung saan nung lasing na siya ay nanapak ng bugbog ng tao. Ba't hindi ka nagsalita? Ha? Pokes. Kung talagang galit ka sa mga politikong korap, ba't di ka nagsalita? Ba't nanahimik ka? Kasi amo mo. Okay lang sa'yo na si Paulo Duterte ay manakit, magbanta, ha? Gastusin yung pera ng taong bayan doon sa club, doon sa mga babaeng kung saan mga bayaran na binabayaran nila kada isa 15,000. Ilan sila doon? May higit 10. Ba't hindi ka nagsalita? Sige nga, kung talagang totoong ikaw ay may malasakit sa taong bayan, bobo ka pala eh. Sige nga, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Basta mga tao ni Rodrigo Roa Duterte, pati nito ni Sara, bulag sila pagdating sa mga Duterte sa kanilang mga katiwalian. Narinig nyo ba nag-react ito? Nagsalita ito na boss? O, narinig nyo ba nagsalita? Pababayin, tanggalin si Paulo Duterte, si Sara Duterte dahil hindi masagot kung sino si Mary Grace Piatos. Tanggalin si Sara Duterte, impeach dahil hindi masagot kung saan napunta yung 125 million, yung 600 plus million na kung saan ay napunta lamang sa kanyang bulsa. O, bakit hindi siya nagganon? Kasi kakampi niya. Ito yung sinasabi natin dito mga minamahal ko mga kababayan. Hindi ka panipaniwala yung mga taong katulad nito dahil meron po siyang kinakampihan. Ang dapat po nating paniwalaan yung isang organisasyon na walang pinipili, walang sinisino. Di ba? Oh. Ngayon, pinapalabas niya na kaya siya hinuli, dahil sa ginigipit siya, dahil sa nagsalita siya tungkol sa katiwalian. Wala namang problema ang ating Pangulo dyan eh. Maganda nga yun, maraming nagsasalita tungkol sa mga katiwalian ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan eh. Ang problema, dahil nga sa bayad nitong punyetang ito, parang pinagbibintangan niya ang ating mahal na Pangulo na ang ugat ng katiwalian sa Pilipinas ay dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos. Itarantado ka pala eh. Kung hindi nga dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi mahuhukay yung mga katiwalian ng mga politikong matagal nang nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ha? Kung magnanakaw ang aming mahal na Pangulo, bakit kailangan niyang makipaggera kontra korupsyon? Na kung saan masasagasaan pati yung mga malapit sa kanya. Bobo pala to eh. O si Rodrigo Roa Duterte, anong sabi niya noong panahon niya? Hindi ko kayang buwagin yung korupsyon. Bakit niya sinabi yun? Kasi karamihan ng mga gumagawa ng mga katiwalian ng mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte, kaalyado niya. Pero ang ating mahal na Pangulo, bagamat kaalyado niya yung mga nasasangkot sa katiwalian, wala siyang sinisino. Pinakita niya na mahal niya ang mga Pilipino. Kaya masagasaan na ang masagasaan. Tapos ngayon, ibibintang ninyo? Sino ba yung madalas gumagamit at umaamin na siya ay bangag addict? Hindi ba si Rodrigo Roa Duterte, inamin niya na addict siya? Dahil sa paggamit niya ng fentanyl? Di ba? Sino ba ang nag-booking? Ha? Sino ba ang nag-booking na itong si Paulo Duterte, si Man Scarpio, maging itong si Michael Yang ang nagpapapasok ng droga sa bansang ito? Sige nga. Kung tutuusin
Yung tatlong laboratory o drug laboratory na nakita sa Davao City, teritoryo yon ng mga Duterte na nagsasabi na walang adik sa lugar nila pero merong laboratorio. Paano ka maniniwalang walang adik sa Davao? Gayong merong laboratorio. Sige nga, sa Ilocos, may nakita ba kayong laboratory ng drugs? Wala. Yan ang sinasabi natin dito. Itong mga taong ito, lalong-lalo na tong bugok, bobo, si Raulo, walang niya, demonyo, jablong na to, retired general na to, napag-utusan kasi to nabayaran kasi to, na kumbaga sa dahil sa inalok sa kanyang posisyon, ayun, nagkukumahol na mapababa ang ating mahal na Pangulo kung ano-ano nang sinasabi. Diba? Dumako tayo sa mga naging pahayag naman po ng ating chief police. Pakinggan natin. There is a basis for the referral case that you have committed against this Dali lang Yan. dated December 5 pa. So we're gonna implement it. The units that will implement same will be the CIDG and the CPD of the NCRPO. Tama ba, NCRPO? Sir, pero ano po yung dahilan, Chief? Bakit po natin siya inaresto? Kaugnay po ba ito sa mga binanggit niyang pag-aaklas, paghihikayan niya po sa AFP? Tama. A case had been referred against him for inciting to sedition. And itong case na to that was referred by the Criminal Investigation Detection Group ay inusig sila sa prosecution office in coordination with DC-20, and at the same time ngayon lilitisin na siya kasi meron ng warrant of arrest. Saan po siya dadalhin, sir? Dito po ba, Chief, sa Prado or sa Kalingal? Sinabi ng ating court concern is dalhin sa kanya ang person. So, dadalhin sa kanya. Nasa kay judge na kung saan niya sasabihin na i-commit ang ating wanted person or subject of the warrant of arrest. Chief, ano na lang po yung babala po ninyo? Siyempre natin general po ito and possible po na may mga susunod pa pong protesta. Babala niyo po doon sa mga personalities na maghihikayan po ng mga ganitong klaseng movement. Yan ang maganda dyan. Meron tayong due process and we follow due process. And itong ating Philippine National Police, we uphold the Constitution and the duly constituted authorities. If there is a basis for the referral of case that you have committed against this law, ay gagawin po ng PNP, of course, we're gonna implement it without fear or favor. Yung reaction nyo na lang po, sabi po ng abogado niya, parang ginikipit po at pinapatahimik po sila kung ganito po yung gagawin. Well, dumaan po sa proseso yan. Tayo ay nag-imbestiga. Pieces of evidence were referred and forwarded to the prosecution service. At ito po ay inusig. At pagkatapos niyan, finding probable cause, sila po ang nagbigay dito sa ating korte. And then ating korte ay pinanigan itong resolution na ginawa ng ating prosecution service, and now lilitisin siya. Okay. That's the process. Walang personalan. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, malinaw po yun. Dumaan po sa tamang proseso. At maliban doon, kaya po siya hinuli, pinaliwanag po ng chief ng kapulisan, na kaya siya hinuli hindi dahil sa nananawagan siyang pababain yung mga magnanakaw. Hinuli siya dahil kitang-kita na siya ay nananawagan ng pagbabaklas. O pag-aalsa laban sa gobyerno. Ngayon, tinatanggi po ito ni Pokes na para bagang gusto niyang sabihin na hindi recorded at walang hawak na ebidensya ang ating mga kapulisan. Ginagawa niyang tanga.
ginagawa niyang bobo ang mga Pilipino. Oh, sabi niya eh. Pero ngayon, hindi siya makakalusot sa atin dahil meron tayong hawak na video. Eto, panoorin nyo para masabi ko sa inyo at mapatunayan natin na hindi siya ginigipit, na ang naging batayan ng CIDG para hulihin siya o para kasuhan siya ay dahil doon sa mga sinabi niya na maliwanag pa sa tubig na hindi nadadapuan ng hangin na siya ay nananawagan sa Philippine National Police maging sa Armed Forces of the Philippines na mag-aklas, at nandoon pa yung kanyang paninira sa ating mahal na Pangulo na wala siyang hawak na ebidensya. Na kung saan inaanyayahan niya, inaakit niya ang taong bayan na mag-aklas dahil nga bangag daw ng ating mahal na Pangulo at magnanakaw. Ngayon, ang tanong, meron ba siyang ebidensya? Alam niyo, kapag ang isang tao ay nagsabi at walang ebidensya, pwede na siyang makulong. Sa katunayan, kung si Duterte ang ginanon niya, baka hindi na siya nabukasan. Alam naman natin noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, kahit totoo yung sinasabi laban sa kanya, ang ginagawa po ni Rodrigo Roa Duterte, pinapatukhang niya. Ang sinasabi natin, dahil masyadong mabait ang ating mahal na Pangulo, inaabuso ng mga walang niyang taong ito. Ngayon, para mapatunayan natin na may sapat na dahilan ang gobyerno, maging ang kapulisan, para siya ay hulihin, eto, panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan, para mas maintindihan po ninyo mga kababayan. Yung taong bayan na nagsasabi, hindi na karapat dapat maging Pangulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sir, kanina meron din po kayo nabanggit about Sir Bronner. Yes, dahil na hindi na karapat dapat ang ating Pangulo ay napatunayan magnanakaw sa bangag. Sabi niya, napatunayan daw ang bangag at adik. Buti pa siya, napatunayan niya na. Pero yung korte, hindi pa. Diba? Paniniwalaan mo yung gago, siraulo, yung tanga, baliw. Ito yung bangag. Napatunayan na daw. Ngayon, tatanungin natin siya ngayon. Nasaan na yung sinasabi mo napatunayan? Sinong judge ang nagsabing totoo? Sige nga. Alam nyo, bago mapatunayan yung isang issue, dapat yan ay pinupukpukan ng judge yan. Napatunayan sa husgadong ito, napatunayan sa hukumang ito na si ano ganito ay, di ba? Hindi naman siya judge eh. Nagbibintang siya. Yung pahayag niya, dahil lang sa kagustuhan niya na mapababa ang ating mahal na Pangulo at maipalit ang kanyang amo na si Sara Duterte, na kapwa niya baliw, siraulo, gago, na mas magnanakaw pa sa lahat ng mas magnanakaw, dahil nangako nga sa kanya na bibigyan siya ng mataas na posisyon, ayun, naniguro si gago. Akala niya, masisiguro nila na mapapababa nila ang ating mahal na Pangulo. Ang hindi nila alam, ang katotohanan ay hindi maitatanggi na sa bansang ito, 99% ng mga Pilipino ang mas gusto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kesa sa isang babaeng bangag na kung saan sa kababaeng tao nito, ang lakas manakot, ang lakas magbanta sa buhay ng iba, at kitang-kita yung kanyang mga kabaliwan. Di ba? Sabi niya sigurad at ano na daw. Ulitin nga natin ang sinabi niya. Sir Bronner, Yes, dahil na hindi na karapat dapat ang ating Pangulo ay napatunayan magnanakaw sa bangag. Sabi niya, dahil hindi na daw karapat dapat. Sino ba karapat dapat? Si Sara Duterte? Na hindi masagot kung sino si Mary Grace Piatos? Sino ang karapat dapat? Si Sara Duterte na hindi masagot kung sino si Piwi? Hindi masagot kung saan niya dinala yung 125 million? Hindi niya masagot kung saan niya dinala yung 600 na higit na milyon? Sige nga. Napatunayan daw. Sino nagpatunay siya? Ngayon, sasagutin niya ngayon yan dun sa korte. Sigurado ako, tatanungin ng korte sa kanya, paano mo napatunayan na adik? Paano mo napatunayan na magnanakaw si PBBM? Pag hindi niya nasagot yan, mga minamahal ko mga kababayan, sigurado ko,
dagdag yan sa kaso niya. Di ba? Oo. Ito yung sinasabi natin. Sige, tuloy natin. Adit, hindi siya pwede maging commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines. Kaya tayo, ang mataong bayan na nangawagan. Eh, sinong gusto mo maging commander-in-chief? Yung mga Duterte? Na aso, tuta ng bansang China? Ha? Yun ang gusto mo maging commander-in-chief na kung saan nagpapapasok ng mga masasamang Chino sa bansang ito? Taratado ka pala eh. Hampasin kita dyan ng bangko, makita mo. Kiwasa, sumama sa sigaw ng tao. Hanggang, hingay ng tao. Ang tanong ko sa'yo, sinong tao, hinaing ng tao sinasabi mo? May mga DDS bang tao? Ang alam ko, lahat ng DDS, mga tanga, mga bobo, mga siraulo, mga walang alam. Yan ang pagkakaalam ko. Basta mga DDS, hindi tao yan. Meron sa support kay Kiwasa, kay President Ferdinand Marcos. Yung bahay na sabi. Taong bayan daw nagsasabi. Sino kaya taong bayan yung sinasabi niya? Eh, ang pagkakaalam ko, ang taong bayan, yung mas nakararami. Hindi naman mga tao yung mga kasama ni Sara Duterte na rumarali. Karamihan doon, mga NPA. Di ba? Mga bayad. Di ba? Oh. Eto pa, may sinabi pa siya dito na isang patunay. Na mayroong batayan ang kapulisan kaya siya hinuli. O eto, pakinggan ninyo, panoorin. At sa lahat, General Romeo Brawner, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga kasundaluhan, Oh. General Ito na yung portion, mga minamahal ko mga kababayan. Ito na yung batayan mismo ng kapulisan kaya siya hinuli. Naririnig ninyo, di ba sinisigaw niyo si Browner, yung chief ng kapulisan. Ulitin natin binanggit niya yung pangalan, minention niya yung pangalan ni Romeo Browner. Minention niya, mga minamahal ko mga kababayan, at ito yung kadugtong, ulitin natin. Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga kasundaluhan, General Merencio Nartates Jr., Chief Philippine National Police, at sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, nagtatangis ang langit. Tingnan mo, nagtatangis daw yung langit. Ginamit pa yung langit ng walang niyang demonyong ito. Nagtatangis daw yung langit. Iputang ina talaga nagtatangis yung langit. Dahil may mga katulad ninyo na nagtatanggol sa mga taong mamamatay tao, sa mga taong sinungaling, sa mga taong nagpapanggap na makadiyos, makatao. Pero ang totoo, tingnan nyo natuklasan itong mga nakailang araw lang na ang talagang pasimuno pala na nagpapapasok ng droga sa buong bansa ay mga Duterte. Sila yung tumatanggap ng mga tulit-tulinadang shabu noon pa man, nung mayor pa si Rodrigo Roa Duterte, sa pamamagitan ni Paulo Duterte, tumatanggap ng shabu at ikinakalat sa buong Pilipinas. Pero pag nakita nyo, pag nagdrama, ala pelikula lang. Nakapanood na ba kayo ng pelikula na isang politiko, kunyari makadiyos, kunyari galit sa droga, pero siya pala yung nagkakalat? Sa totoong buhay, yan ang nangyari sa buhay ng mga Duterte. Pinaniwala nila ang taong bayan. Di ba? Tuloy natin. Nakita natin na ang ating Commander-in-Chief ay hindi karapat-dapat dahil siya ay magnanakaw at siya ay tamad. Kaya ang taong bayan, pakinggan ninyo ang kanyang sinisigaw. Pakinggan ninyo ang mga taong bayan. Sinasabi ng taong bayan, kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito. Resign, umalis na ang ating presidente. Ito ang support ang Armed Forces of the Philippines at National Police sa Malinaw yun. Nagbabanggit siya, nananawagan siya na i-withdraw na ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang suporta sa ating mahal na Pangulo. Pero hindi mangyayari yun. Alam niyo kung bakit?
Kung maaalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan, galit na galit po ang Armed Forces of the Philippines dito po kay Sara Duterte. Kung maaalala ninyo, nung iniimbestigahan po si Sara Duterte ng Quadcom, anong sabi ni Sara Duterte? Na nagbigay daw siya ng 15 million sa Armed Forces of the Philippines para sa youth activities. Pero ano nangyari? Nung narinig, nalaman ng Armed Forces of the Philippines na ginagamit sila ni Sara Duterte, pumunta agad-agad ang pamunuan o tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines doon sa Quadcom at pinasinungalingan yung sinabi ni Sara Duterte na nagbigay si Sara Duterte ng 15 million. So ibig sabihin, isa sa dahilan kung bakit hindi kumampi ang Armed Forces of the Philippines sa mga rally ng mga bobotante ng mga DDS na ito, dahil unang-una, kitang-kita ng Armed Forces of the Philippines kung sino ang bangag, sino ang sinungaling, at sino ang hindi karapat-dapat na maging leader. Ang leader, kinakailangan totoo ka. Si Sara Duterte, Vice President pa lang, ginagamit niya na yung Armed Forces of the Philippines sa mga kasinungalingan niya para lang sabihin na may napuntahan yung kanyang mga ninakaw na intelligence fund at confidential fund. O ngayon, doon pa lang nakita na, butata na si Sara Duterte sa kanyang kasinungalingan. Kaya hindi natin masisisi ang Armed Forces of the Philippines na kahit pag magtuwad-tuwad, kahit pa lumuhod, kahit pa lumuwa ng dugo itong mga DDS, hindi sumama yung Armed Forces of the Philippines. Dahil kitang-kita naman na ang lahat ng kanilang mga ginagawa ay pawang paninira lamang. Dahil hindi nila matanggap na sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magtatapos na yung kawalangyaan, yung pagiging hayo, pagiging demonyo, pagiging diablo ng mga Duterte at yung kanilang mga kasinungalingan. Ibiro nyo sa kasinungalingan ng mga Duterte para lang masabi na malinis, maganda ang Davao City. Yung mga nangyayari doon, hindi nila nilalagay sa mga blatter ng mga police station para lang sabihin na walang krimen. Pero nung napuntahan na ni General Torre, natuklasan niya na halos araw-araw may mga nangyayaring krimen. Matagal na at natuklas niya na kaya pala walang nakasulat doon dahil inutusan ni Rodrigo Roa Duterte yung lahat ng mga chief ng police station na wag ilalagay para maging mabango, para magkunyari, maging pero napatunayan na mas matindi pa pala yung kalagayan ng mga taga Davao sa Tondo, na kung saan yung Tondo kilalang kilala na maraming mga krimen na nangyayari araw-araw. Pero nandoon na si General Torre, natuklasan na times 3 times 3 yung nangyayaring mga krimen dyan sa Davao City. Kaya galit na galit sila. Alam niyo, itong kupal na to, pinangakuan kasi ito ng mataas na posisyon. Kung hindi ako nagkakamali, etong taong ito ay pinangakuan ni Sara Duterte na kapag nagawa nilang pababain at pag nakumbinsi niya na isama yung mga kasundaluhan sa kanya, magiging Secretary of Defense. Ito po kasi yung pinangako sa kanya ni Sara Duterte na kapag ka nakumbinsi mo yung mga kapwa mo sundalo, ikaw ay gagawin kong Secretary of Defense. Kapalit ni Chidoro. Diba? So, sa pag-aakala nito na madadala niya ang mga kasundaluhan, doon siya nagkamali. Hindi pa nalilimutan ng mga kasundaluhan yung ginawang paggamit ni Sara Duterte sa pangalan ng Armed Forces of the Philippines sa kanyang katiwalian. Diba? Ito, tuloy natin. Tingnan mo? Hinusgahan niya, pinagbintangan niya, bangag at magnanakaw ngayon. Ano kayang kalalagyan niya ngayon pag siningil siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Sige nga, ilabas mo nga. Kung si Morales nga mismo yung PIDEA agent na ginamit ng mga Duterte para sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinasabing ang ating Pangulo ay nasama sa master list o sa listahan ng mga adik kasama itong actress na si, kung di ako nagkakamali, nakalimutan ko tuloy yung actress na ito, no? Pero kilalang actress na si Soriano, Maricel Soriano. Nasama pa para lamang matiyak
na masisira ang ating mahal na Pangulo? May nagawa ba? Napatunayan ba? Mismo ang PDEA, mismo ang Philippine National Police, mismo ang NICA at iba pang mga ahensya ng ating bansa nagpatunay na kahit minsan hindi na involved si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang uri ng gawain patungkol sa droga. Tapos itong loko-loko na to, sasabihin niya na bangag daw ang ating mahal na Pangulo. Sinong bangag? Masalata namang mas bangag si Rodrigo Roa Duterte. Na kung saan, kung maaalala ninyo, sinabi ni Rodrigo Roa Duterte doon sa Davao na may bangag daw tayong Pangulo. Kinabukasan, sabi niya, ay, wala akong sinasabing ganyan. Kahit patayin pa ako, wala akong sinabing ganon. O sino ngayon yung bangag? Sige nga, sino ngayon yung bangag? Di ba? Alam nyo, yung sintomas ng pagiging bangag, hindi po nakikita sa pamilyang Marcos. Yung sintomas ng pagiging adik, mas nakikita po yan sa pamilyang Duterte. Tingnan nyo na lang yung mga itsura ng mga anak ni Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo, ikumpara ninyo yung mga anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga anak ni Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo yung itsura. Sa itsura pa lang, mukhang mga T-Rex, mukhang mga hayop na hindi magpapahuli ng buhay. Yan ang katotohanan. Sa itsura pa lang ni Baste, na halos mapuno na sa tato. Dahil sa tuwing humihit-hit ng drugs, ang pinagtitripan niya yung sarili niyang balat. Diba? Tapos ibibintang nila sa mga Marcos. Tingnan niyo yung itsura kung ikukumpara natin yung itsura ni Paulo Duterte sa itsura ni Sandro Marcos, tingnan niyo, sino sa kanila ang innocent, sino sa kanila ang disente? Sige nga. Yan ang sinasabi natin. Ako sa totoo lang, hindi naman sa kung ano man. Ako Bisaya din ako. Pero hindi ko kinukonsinte yung kasinungalingan na yan. Halatang halata naman eh. Diba? Sabi ni Rodrigo Roa Duterte, magaling akong gumawa ng istorya. Inamin ni Rodrigo Roa Duterte yan. Magaling akong magmanipula. Magaling akong gumawa ng mga istorya para lang sirain yung mga kalaban ko sa politika. Inamin ni Rodrigo Roa Duterte yan. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit ganyan ang kanilang ginagawa sapagkat hanggang sa ngayon, ini-expect pa rin nila na yung mga style ni Rodrigo Roa Duterte para manira sa ibang politiko ay tatalab pa rin hanggang ngayon. Ang problema, hindi na tumatalab yan dahil lumang tugtugin na yan, hindi na uso yan. Di ba? Kaya dito kay Pokes, isa lang ang masasabi ko sa'yo. Good luck na lang sa'yo at sana habang buhay ka na nandiyan dyan sa kulungan nang hindi na makalaya pa yung mga demonyo, mga walang yung mga tauhan ni Rodrigo Roa Duterte, pati ni Sara Duterte para lumika ng mga kaguluhan. At ito ay babala sa lahat ng mga DDS nagagawa ng hindi maganda sa aming mahal na Pangulo. Maluwag pa ang kulungan para sa inyo. Lalong-lalo na doon sa mga kalaban namin. Huwag niyong tatangkain na pati kami kalabanin ninyo. Dahil sisiguraduhin namin na pati kayo may kalalagyan sa amin. Maniwala kayo sa amin. Kaya kung ayaw niyong magulo ang buhay ninyo, manahimik kayo. Kung ayaw niyong masira ang pamilya ninyo, manahimik kayo. Magtrabaho na lang kayo ng sa inyo. Ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sumuli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.